Hi guys! Ang title naman ng aking video ngayon guys, no, ay kung paano nga ba natin makikilala ang totoong propeta ni God, no? Kasi marami akong napapanood guys na video na kung sino pa yung mga tunay na alagad ng Diyos, kung sino pa yung mga totoong propeta ng Diyos ay sinisiraan ng mga kaaway. Sila pa yung pinaparatangan na mga fake daw. Mali daw yung mga turo nila. Kaya kaya tatakil natin dito guys, no? Kasi alam nyo naman na sa panahon ngayon guys, no? Ang dami nang nagsusulputan na mga kunyari ay propeta, mga gumagamit ng pangalan ng Diyos pero ang kanilang turo ay wala sa Bible, hindi biblical. Kaya sana guys, no, maging aware sana tayo pagdating sa mga bagay na to, no? Sana marunong tayong kumilatis sa totoong propeta or sa totoong alagad ng Diyos para hindi tayo malinlang ni Satan at saka yung mga demons niya, no? Kaya guys, no, itakil natin dito, papatunayan ko sa inyo sa Bible kung paano nyo nga ba makikilala ang tunay na propeta ni God, no? So basahin ko dito sa Matthew chapter 7 verse 16 to 20. Nakalagay dito, "You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs or thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits." O, diba? Ang dito, no, ang ginagamit dito, mga parable words, diba? Pero guys, no, ang sinasabi dito, makikilala nyo yung tunay na propeta ni God by their fruits. Kasi kung yan ay ang mga nagtuturo ng ng mga salita ng Diyos ay yan, tunay na alagad ng Diyos guys, no? May Holy Spirit yan sila na nag-guide, nagli-lead sa kanila. So, meaning, pati yung pag-uugali yan nila guys, no? Yan, nagtataglay ng fruits of the Spirit yan. So, itakil natin dito, ano-ano nga ba yung mga fruits of Spirit, guys, no? Dapat kilatisin nyo yung mga pinapakinggan nyo na mga nagsasalita ng mga words ni God, ng mga nagtuturo or nagpipreach ng mga salita ni God, no? Kung may taglay ba sila na ganitong fruits of Spirit. Number 1 na dyan, guys, no? Yung love, kilatisin nyo yung mga pinapanood nyo, kung yan ba sila ay may pag-ibig ba na taglay, di ba? Sa pagpipreach ba nila, makikitaan nyo ba ng ng love yan sa pagpipreach nila, di ba? Pangalawa naman dyan, may joy ba yan, di ba? May kagalakan ba sila sa pagpipreach nila, sa pagtuturo nila, or baka mamaya napipilitan lang, di ba? Makikilala nyo naman yan guys sa mga salita nila or sa mga ikinikilos nila, sa mga aksyon nila, di ba? Pangatlo naman dyan, kailangan may peace, may kapayapaan nga ba sila habang sila ay nagtuturo? Hindi nga ba magulo yung utak nila, di ba? Malalaman nyo yan guys sa pagtingin nyo pa lang sa kanila, no, kung anong reaksyon nila or sa mga pananalita nila, malalaman nyo kung may peace nga ba sila, may kapayapaan ba ang isipan nila habang sila ay nagtuturo. Pang-apat naman dyan, may patience ba ang mga kunyari, yung mga prophet na pinapanood nyo, may pasensya ba yan sila guys? Mapagpasensya ba? Diba? Na halimbawa ay nagtuturo sila, maraming mga nagtatanong, may maraming hindi nakakaintindi, ay pasensyoso ba sila? Diba? Tapos, panglima naman dyan, kindness, kung may kabaitan ba, yung mga propeta na yan, mabait ba? Ano bang pakikitungo sa inyo? Mabait ba yan? Hindi ba yan masungit? Diba? Yung mga ganun guys, no? Dapat marunong tayong kumilatis kung may nagtataglay nga ba sila ng ganong ugali. Pang-anim naman, goodness. Kung may kabutihan nga ba sila sa puso nila, mabuting tao nga ba yan sila? Or masama, di ba? Kasi guys, makikilatis niyo naman kung totoong mabuti yung tao or masama. Talagang yan, madali lang kilatisin yung mga ganong guys, pag-uugali. Pang-pito naman guys, no? Faithfulness, 'di ba? May katapatan ba sila sa paglilingkod nila, pag-serve nila sa mga tao, 'di ba? Matapat ba sila sa tungkulin nila? 'Yun. Tapos pang-walo naman, gentleness, kahinahunan. Habang nagsalita ba yan sila, mahinahon ba yan sila? Hindi ba yan pasigaw pag nagsasalita? Hindi ba yan galit kung nagpipreach, 'di ba? Diyan pa lang guys, malalaman nyo, no, kung talagang yan ay totoong propeta. Tapos
pang-siyam naman, self-control o pagpipigil sa sarili nila. Kahit inis na sila, galit na, marunong silang magpigil sa sarili nila. So, no, kung may taglay silang ganitong pag-uugali, no, uulitin ko, no, number 1, love. 2, joy. 3, peace. Number 4, patience. Number 5, kindness. Number 6, goodness. Number 7, faithfulness. Number 8, gentleness. Number 9, self-control. Ito guys, no, dapat observant kayo, no. Dapat marunong kayong kumilatis kapag itong siyam na pag-uugali na to ay taglay niyang propeta na nagtuturo ng mga salita ng Diyos, ng mga gospel ni God, or yung nakakasalamuha niyo. Kung itong mga pag-uugali na to, itong fruits of the Holy Spirit na to ay taglay nila, sigurado yan sila ay tunay na propeta ni God or tunay na alagad ng Diyos, no. Tapos basahin din natin dito guys sa Deuteronomy chapter 18 verse 20 to 22. Nakalagay naman dito, but the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. If you say in your heart, how may we know the word that the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the word that does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You need not to be afraid of them. Diba? Sabi dito, kabaliktaran naman to, malalaman nyo daw na marirecognize nyo daw na peke ang propeta na nagtuturo sa inyo kung sila ay nagsasalita sila, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos, pero ang kanilang mga salita ay hindi pinag-uutos ni God, di ba? Yung mga salita nila ay hindi biblical, hindi nakalagay sa Bible. Kadalasan ng ganitong nagtuturo, no, hindi yan gumagamit ng mga Bible verses, kasi ang mga salita nila ay gawa-gawa lang nila yan, wala sa Bible, hindi commandments ni God. Tapos, nakalagay naman dito, kung kayo naman ay magtatanong, paano nyo malalaman kung ano ba yung mga salita na hindi salita ng Diyos? Nakalagay dito, kapag daw ang mga propeta, nagsasalita sila, tapos ang mga salita nila, lumilipas yung, hindi ba nagkakatotoo? Diba? Kasi alam niyo na guys, ang salita ng Diyos, katotohanan yan, diba? Nakasulat sa Bible, lahat yan, mangyayari yan ang nakasulat sa Bible. Pero kapag ang propeta nagtuturo sa inyo, ang mga salita nila ay lumilipas yung hindi nagkakatotoo, aasahan nyo, ayan ay mga peke na propeta. Nakangalapastangan yung ganyang klase ng mga tao, ginagamit nila yung Diyos sa pagtuturo nila ng mali, di ba? Para lituhin ang mga tao. Ganun ka tuso si Satan at saka yung mga demon niya, di ba? Parang na sila yung gusto nila talagang malinlang lahat ng mga tao, gusto talaga nila lahat ng tao, no, madamay nila doon sa hell, doon mapunta sa hell lahat ng mga tao. Kaya nila ginagawa ito na nililito nila yung mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng mga maling turo. Kaya kayo, no, wag na wag kayong magpapalinlang, wag na wag kayong magpapaloko sa mga kampo ni Satan na nagtuturo ng mali na hindi biblikal para ilituhin kayo, para hindi ninyo makita ang liwanag ng mga salita ng Diyos, para ba mas tax kayo guys sa sa kadiliman ng buhay nyo. Yan talaga ang purpose nila eh. Kaya kayo nililito para hindi magkaroon ng liwanag yung buhay ninyo. Hindi ninyo makita ang liwanag ng gospel ni God, di ba? Para hindi nyo maisipan ang magbalik loob at maging born again. Yan talaga ang purpose nila. Kaya dapat maging maingat tayo, no? Sa mga taong nagtuturo ng mali, no? Dapat marunong tayong mag-recognize. Tapos, ang sabi naman dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Wala daw propesya or wala daw hula na ginawa na mula sa kalooban ng tao, ng mga ordinaryong tao. 'Di ba? Kundi ang mga turo ng mga prophets ni God, mga alagad ni God ay galing sa Kanya mismo, yung mga salita na inilagay ni God sa bibig nila para sabihin nila sa tao.
Hindi yan nila gawa-gawa. Hindi sila ang may pakana niyan, kundi Diyos mismo. Salita mismo ng Diyos yung mga sinasabi nila. Yun ang ibig sabihin ng Bible verse dito. Tapos basahin naman natin dito sa 1 John chapter 4 verse 1. Nakalagay naman dito, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. O, diba? Para daw malaman ninyo, totoo bang propeta yung pinapakinggan nyo, di ba? Yung mga nagpipreach kung totoong prophet ni God, dapat daw ititest nyo sila by their spirits. Paano nga ba? Lahat daw ng mga prophets na nagtuturo or nagpipreach na nire-recognize nila or kinikilala nila si Jesus Christ na galing sa flesh, dahil nga si Jesus Christ nga ay nagkatawang tao, no? Kaya galing siya sa laman, ipinanganak siya ni Mama Mary. Kaya lahat daw ng spirit na nagtuturo ng ganito, na nire-recognize nila na si Jesus Christ is from flesh, sila daw yung tunay na alagad ng Diyos. Sila daw yung tunay na propeta ni God. Pero kung sino man daw yung mga spirit or mga prophets na hindi nila kinikilala si Jesus Christ sa pagpipreach nila, habang nagpipreach sila, wala silang nababanggit na pangalan ni Jesus Christ, yaan daw yung mga peking propeta, mga antichrist daw yan. Alam niyo ba kung bakit itong mga antichrist na to ay hindi nila nire-recognize si Jesus Christ? Kasi guys, no, siyempre guys, si Satan galit siya kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ang dahilan kung bakit pwedeng maligtas ang mga tao, pwedeng mapunta ang mga tao sa kingdom ni God, pwedeng mapatawad ang mga tao sa lahat ng mga kasalanan nilang nagawa, di ba? Dahil nga tinubos na tayo ni Jesus Christ, di ba? Sa pamamagitan ng finished work niya sa cross, tinubos na niya yung mga kasalanan natin, kaya galit si Satan kay Jesus Christ dahil yung mga tao na nahulog na sa patibong niya, nahulog sa tukso niya para magkasala, nabigyan ng chance para mapatawad ang kanilang mga kasalanan kung sila ay hihingi ng tawad, kung sila ay magiging born again, di ba? Kaya galit si Satan, hindi niya nire-recognize si Jesus Christ, at saka hindi nila nire-recognize si Jesus Christ sa mga preaching nila, hindi nila kinikilala, di ba? Nagpipreach man sila, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos, pero si Jesus Christ hindi nila kinikilala sa pagpipreach nila. Kaya dapat guys, no, maging aware tayo, no? Dapat may mga kaalaman tayo regarding sa mga bagay na to para hindi tayo malinlang at maluko ng mga kampon ni Satan, di ba? Na pinapaniwala tayo sa mga kasinungalingan nila, di ba? Mas strategy pa naman yan sila sa pagtuturo nila. Akala mo talaga sila mga totoong propeta kung hindi kayo marunong kumilates, kung wala kayong alam sa sa mga salita ng Diyos, talagang mapapaniwala nila kayo. Pero talaga guys, no, para hindi tayo malinlang, hindi tayo maluko ng mga kampo ni Satan guys, no. Guys, matuto tayong magbasa ng Bible para may kaalaman tayo sa mga salita ng Diyos, di ba? Para magkaroon tayo ng maraming karunungan, maraming wisdom, nang sa ganon ay hindi tayo maluko, hindi tayo malilinlang, hindi tayo mapaniwala sa kasinungalingan ni Satan at saka yung mga alagad niya. Para one day, kapag naisipan nating kapag naisipan nating magbagong buhay, naisipan nating magbalik loob sa Diyos, maisipan nating maging born again uli guys, no? Walang imposible guys na ma-inherit natin yung eternal life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay. 'Di ba? Marating natin yung kingdom ni God. Kaya talagang guys, no? Dapat talaga ay maging maging aware tayo na huwag tayong magpapaniwala sa mga kasinungalingan ni Satan para hindi tayo maligaw ng landas, para hindi natin malabag ang mga kautusan ni God. Kaya sana guys, no, sana may natutunan kayo sa akin sa araw na ito, no. Hanggang dito na lang yung aking video guys. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.